Paano nga ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod sa ating Diyos? Number 1, carry your cross daily. Number 2, affirm your vow of love and commitment to God. Number 3, remain watchful to Christ's return. And number 4, engage God in every aspect of your life. So, natapos na po tayo sa tatlong step kung paano tayo lalago at susunod sa ating Panginoong Jesus. At narito na po tayo sa pang-apat, ang engage God in every aspect of your life. So, good morning po sa ating lahat. Muli po akong inyong Ate Jen. At ang goal po ng mga videos natin ay makapagbahagi ng mga salita ng Panginoon through social media platforms, kaya inaanyayahan ko po kayong suportahan ako sa hangarin nating ito para sa ikalulugod at para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. So tuloy po tayo. Number 4, engage God in every aspect of your life. Ang Diyos, hindi lang po niya tayo gustong tulungan sa malalaking bagay. Kung hindi, gusto niya tayong tulungan kahit na sa maliliit na bagay. Kaya nga gusto niya na isali natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung nanay ka tulad ko, isama natin siya sa iyong sa ating paglilinis, paglalaba, paghuhugas, pag-aalaga ng mga anak at asawa. Isama natin siya sa ating pagluluto. So Lord, gagawin ko po itong pinakamasarap na ulan para mapapurihan ko po sa aking buhay. Isama natin ang Diyos habang tayo ay nagdadrive. Lord, may nag-cut po sa akin. Hindi po ako magre-react ng mali. Tulungan niyo po ako na baka meron siyang emergency at hindi niya ako napansin. Kapatid, isama natin siya sa ating pag-aaral kung ikaw ay estudyante. Lord, tulungan mo po ako. Gusto ko pong maparangalan kita sa aking pag-aaral. Hindi po ako mandadaya. Samahan niyo po ako habang ako ay nag-e-exam. Kapatid, isama natin ang Diyos sa ating opisina or sa ating mga trabaho. Lord, ang dami pong deadline ngayon. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo na mapapurihan ko kayo, na maibigay ko yung best ko sapagkat sa inyo po ako nagtatrabaho at hindi po sa boss ko. Kapatid, sa lahat ng area ng ating buhay, isama natin ang Diyos at pag ginagawa natin yan, ay magiging consistent tayo sa pagpapalago ng ating relasyon sa Kanya. Maraming tao ang nilalagay ang Panginoon sa isang Sunday morning box na tinatawag, na kung saan sila ay nagpupunta sa church, nagpe-pray, nag-iisip patungkol sa Panginoon, pero pagdating ng weekdays, hindi naman kasama ang Diyos sa kanilang buhay. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kaibigan, hindi ko po alam sa inyo, pero ako, sa totoo lang, gusto ko po na ituro sa akin ng Diyos ang tamang landas. Kasi kapag dinaanan natin yung tamang landas, sigurado blessing yun. Sigurado mapagpapala tayo doon. Gusto natin na hindi magkamali sa buhay, tama ba? Alalahanin po natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga ginagawa at ang pangako niya ay ituturo niya sa atin ang tamang landas. Ang sabi diyan, sa lahat ng iyong ginagawa, maliit man o malaki, ay alalahanin natin ang Diyos. Isama natin siya kahit tayo ay naghahanap lang ng mapagpaparkingan. Lord, tulungan mo po ako sa parking lot. Bakit mo yan gagawin? Kasi kapag ginagawa natin yan, ay sinasabi natin sa Kanya, Lord, kailangan kita sa buhay ko. At hindi natin kayang mabuhay nang wala ang Panginoon. So, kailangan natin ang Panginoon. At kapag ginagawa natin yon, kapatid, sisiguraduhin ng Diyos na maitutuwid niya ang ating lakad. Pero kung hindi natin ginagawa yung mga bagay na yan, maliligaw tayo at mapapahamak. At bandang huli, sasabihin natin, kasalanan mo ito, Lord. Kaibigan, hindi yan kasalanan ng Panginoon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na isama natin siya sa ating buhay. Gusto niyang maiwasan natin yung mga unnecessary pain sa buhay dahil sa pagkakamali. Gusto niyang magabayan tayo sa tamang landas sa lahat ng pagkakataon. Pasalamatan natin siya sa lahat ng pagkakataon. Lord, thank you. Iningatan mo kami sa aming paglalakbay. Sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin kayong walang patid. Now, hindi ibig sabihin nito ay 24 hours tayo na nakaluhod or nananalangin ng walang patid at hindi ka na magtatrabaho or gagawin yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi yun ang ibig sabihin. Ito yung ibig sabihin lang ay yung attitude natin nasa atin, na iniisip natin palagi ang Diyos, na nakikita natin sa ating paligid ang glory ng Diyos, yung blessing ng Panginoon, yung faithfulness niya. At dahil doon ay palagi tayong magpapasalamat sa Kanya sa kahit anong nangyayari. At kapag ginagawa natin ito, sinasali natin siya sa ating buhay, sa lahat ng area ng ating buhay, nagpapasalamat tayo sa Kanya. Anong mangyayari? Kapag ginagawa natin ito ng walang patid, nagiging habit natin ito. Kapatid, huwag nating hayaang dumaan ang 1 taon, 3 taon, 5 taon na ginagawa natin yung mga bagay sa sarili nating lakas, sa sarili nating pamamaraan. Simulan nating isama ang Diyos sa ating buhay. Sabi sa 1 chapter 15 verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Anong sinasabi ng Diyos? Kung hindi natin iimbitahan sa buhay natin ang Panginoon, hindi niya tayo sasamahan, okay? Hindi mo ako isasama sa buhay mo, wala kang magagawa kung hindi ka connected sa akin, sabi ng Panginoon. Wala kang magagawa, okay? Simulan nating magpakumbaba, mga kapatid. Magpakumbaba tayo sa Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Lord, wala po akong magagawa sa buhay ko kung hiwalay po ako sa inyo. Samahan niyo po ako sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31,
Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ang sabi dito ay kumakain ka, umiinom ka o anuman yung ginagawa natin, gawin natin yan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Ang ibig sabihin po, isama natin siya sa buhay natin. Sa lahat ng ginagawa natin, alalahanin natin siya. Alam niyo po, merong isang kwento. Yung nanay, nag-aalala siya sa kanyang anak. So sa lahat ng mga ina, alam kong makaka-relate kayo. So nag-aalala siya sa kanyang anak kasi yung mga kaibigan niyang kasama ay mga lasing na at yung kanyang anak ay nagpilit na sumama sa kanila at sumakay doon sa kotse nila. So walang magawa yung nanay, kaya sabi na lang niya sa anak, anak, isama mo ang Panginoong Hesus sa inyong paglalakbay. Kaya lang ang nangyari ay nagtawanan lang yung mga magkakaibigan kasama ng kanyang anak. Okay? At sabi ng driver, kung gustong sumama ng Panginoong Hesus, dun siya sa trunk sa likod na puno, dahil puno na kami, sabi niya. Alam mong nangyari, di nagtagal, may tumawag na pulis sa nanay at sinabing na aksidente ang kotseng sinasakyan ng kanyang anak. Wasak na wasak ang kotse, lahat ng nakasakay ay namatay. Durog na durog ang sasakyan. Pero ang pinagtataka ng mga pulis, nung binaksan nila yung likod, yung trunk ay nakakita sila doon ng isang tray ng itlog at wala man lang nabasag sa mga itlog sa likod ng truck. Kapatid, sinasama ba natin ang Diyos sa ating buhay? Kung gusto nating magtagumpay sa buhay, alalahanin natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa at gagabayan niya tayo sa tamang landas. Hindi tayo magkakamali at hindi tayo mapapahamak at marahil kapatid, kinakausap ka ng Diyos ngayon at gusto mong isuko na din ang iyong buhay sa Kanya. Gusto mo rin na makasama siya sa iyong buhay. Kaibigan, gusto ng Diyos na bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At sabi niya, kung mananampalataya ka sa Kanya na nagbayad ng iyong kasalanan sa krus, ay bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Paano mo yung gagawin? Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. So kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka sa akin. Samahan mo po ako sa aking buhay. Sinusuko ko na po ito sa iyo. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong maging consistent na makilala ka at masunod sa buhay ko. Amen. Sa ating pong pagtatapos ay mag-iiwan po ako sa inyo ng isang daily goal na dapat isabuhay natin araw-araw. So, this goal is stay connected with God, committed to God, and consistent for God. Kapatid, kung gusto nating mag-mature, kung gusto nating magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, kung pagod na pagod ka na sa paulit-ulit na cycle ng defeated life, ay pagsumikapan natin na maging consistent sa Diyos. Stay connected with God, committed to God, and consistent for God. Paano natin ito gagawin? Una, carry your cross daily. Kahit anong mangyari, gawin natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Number 2, affirm your vow of love and commitment to God. Ipahayag natin sa Kanya ang ating pagmamahal araw-araw at ipaalala natin sa Kanya yung ipinangako nating pagmamahal at pagtatalaga ng ating sarili sa Kanya. Lord, ikaw lang sapat na. Mahal po kita. Pangatlo, remain watchful to Christ's return. Babalik ang Panginoon sa babalik ang Panginoong Hesus, kaya ihanda natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagiging tapat natin sa Kanya. Natin yung time, talent, treasure, spiritual gifts at power na galing sa banal na Espiritu. Pang-apat, engage God in every aspect of our lives. Isama natin siya sa lahat ng ating mga ginagawa. At kapag ginagawa natin ang lahat ng ito, ay magiging consistent tayo sa paglakad sa ating Panginoon. At ang gagawin ng Panginoon ay tutulungan niya tayo na ituwid ang ating landas. At tayo ay magiging successful at pagpapalain tayo ng Diyos balang araw. Isasama tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. God bless po. At kung napagpala or na-bless po kayo sa sharing natin ngayon, ay hinihiling ko pong i-share nyo din ito sa inyong mga kakilala upang sila din ay mapagpala at upang dumaloy mula sa iyo hanggang sa iba ang blessing na ito. Pagpalain po tayong lahat. Please don't forget to follow po sa ating Facebook account at subscribe na rin po sa ating YouTube channel, ang Bacanais Mini Farm. Thank you so much. Pagpalain po tayong lahat.